Assalamualaikum mga kabayan, Eid Mubarak. Isang mapagpalang araw sa mga kapatid nating Muslim sa buong mundo, sa ating mga kabayang Muslim. At alam ko lahat tayo ngayon ay puyat, maagang gumising, karamihan, para magdasal at magsagawa ng party-party, lalo na dito sa Middle East. Kaya nga kami po ay maaga pa lang ay umalis na dito sa Bila para pumunta sa bahay ng kapatid ng aking nanay dahil doon kami mag-celebrate ng Eid al-Adha. Hindi ko po alam kung anong saktong lugar. So ang ginawa ko, nag-video na lang tayo for, alam niyo na, memories. Mahilig tayo mag-compilation ng mga memories dito sa gitnang silangan. Kumusta kayo mga kabayan? Ako po ay inaantok pa ng mga oras na ito kasi maaga akong gumising, 3:30. Umalis kami dito sa Bila ng 5:30. At alhamdulillah, after naman po namin sa party ay nakatulog ako ng 2 hours nung hapon. At habang ginagawa ko itong aking voice over ay medyo groggy pa din ako, kaya pagpasensyahan nyo na mga kabayan ang aking voice over. Wala akong maisip na sabihin. Gusto ko lang siya i-voice over kasi yung background ko ay may kausap ang nanay ko sa jawal or telepono. Kaya i-voice over na lang natin. At habang nakikinig kayo sa aking mga sinasabi ay pagmasdan nyo ang Saudi Arabia. Ito po ang Riyadh. Kung mapapansin nyo mga kabayan, sa mga nandito sa Riyadh, di ba po malinis ang kanilang kalsada? At kahit po puro disyerto itong Saudi, ay makikita nyo na kahit papaano ay may nakatanim na puno o halaman sa highway. Katulad niyan, parang nasa Pinas lang din kayo. May mga ganyang puno sa gitna ng kalsada at napakalinis po. Bawal basta magtapon dito ng basura. Parang sa UAE lang. Ngayon po ay mas na-appreciate ko ang bansang Saudi Arabia kasi ang dami ng pagbabago dito. Saudi is into modernization na talaga. Kaliwat kanan po ang mga resto-bar dito. May mga nagpe-perform na ibang lahi, Pilipino. Sa mga resto-bar, open na po dito. At kahit hindi ka mag-abaya, allowed na din po. Hindi katulad dati nung unang salta ko dito, way back 2009, na talagang abaya. Nag-aabaya ako. Ngayon po ay wala akong suot na abaya dito dahil okay lang naman sa nanay ko. Basta ang aking suot ay hindi naman revealing, hindi masyadong fit. So igagalang pa din natin, irerespeto pa din natin ang ating employer at ang kanilang kultura. Sa mga nandito sa Riyadh, alam niyo ang lugar na to. Hindi ko po kasi kabisado ang ano dito. Kasi bihira naman ako lumabas. Once a month lang. Kapag sumasahod lang ako. Tsaka ako lumalabas kasi alam niyo na kapag lumabas kayo, kung weekly kayo lalabas ay magastos. Kaya prepare ko ang once a month lang. Kasi 'di ba mga kabayan, kapag nasa labas kayo, kahit ayaw niyong gumastos, halimbawa supermarket, may makita kayong sabihin na natin damit, bag or sapatos na nagustuhan nyo. Talagang may time talaga na yung temptation hindi natin mapaglabanan. So mapapabili tayo kahit out of budget. Kahit sabihin natin na 30 real lang yan, magkano yun? Kung 15 ang palitan, ang 10 real ay 150 na. So kung i-convert mo yung 30 real, 450 na yun. Napakalaking bagay na, di ba po? Minsan yun ang tekniko bago ako bumili, kino-convert ko muna sa peso kasi once na nagastos mo na nakakaano, hindi ka na pwede manghinayang. Pinili mong gastusin, pinili mong bilhin. Pero hindi din naman masama na
bigyan mo ng reward kahit paano ang sarili mo dahil isang buwang nagbanat ka ng buto, ano ka ng lakas mo, pagtatrabaho, pagod, puyat, gutom. Siyempre, ititreat mo din yung sarili mo paminsan-minsan. Ako ang ginagawa ko mga kabayan, dahil ang pagkain talagang weakness ko, bumibili talaga ako, umu-order ako once a month ko ng ang budget ko mga 60, ganyan, 50, yun lang. Pag nag-exceed ako doon, hindi na ako gagastos ulit. Binibigyan ko ng limited budget yung sarili ko. Kung gumastos man ako ng ng bibilhin ko para sa mga anak ko. At yan nga po, nasa party na kami. Itong time na to ay kumakain na kami. Kasi tapos nang kumain yung mga magkakapatid ng nanay ko. So kami naman ang kakain bago kami magligpit, maghugas. Yan po si Ate Mila. Hi Ate Mila. At yun yung bagong kasambahay, Indonesian. Ito si Nati. Ang amo niya, kapatid ng nanay ko. At yan po si Suba, yung Sri Lankan, na ayaw niya magpa-video. So, huwag na natin siyang videohan. Pagkatapos ng mga kainan, ayan ang mga hugasin. Yan ang literal na mga kabayan. At hi, si Nati. Nag-video din siya for memories. So, yan, busy kami mga kabayan. Ang kinakain namin mga kabayan dyan ay karne ng tupa, atay. Yan. Hindi pwede mag-inarte kung ayaw mo, magugutom ka. Nagluto po ng atay at ng karne ay yung nanay ko. Masarap po magluto ang nanay ko, hindi mataas ang timpla. Mga health conscious po kasi mga tao dito. Hindi siya malansa yung pagkakaluto. Naghahanap ako dyan ng atay, akala namin naubos na. Yung pala may natira pa sa kaldero. Diba mga kabayan, napapaghalatang parang PG. Patay gutom. Konti lang actually mga ang nakain ko dyan mga kabayan, kasi kapag puyat ako, hindi ako masyadong nakakakain ng ayos. Pinilit ko lang din na kumain kahit papaano dyan. Dahil pagkain is life. Nagbe-video din si Ate Mila ng time na yan. Thank you Nati sa pag-video. Meron tuloy akong napang content. Minsan kahit nakakapagod sumama sa mga party mga kabayan, enjoy din naman, lalo't may mga kababayan tayong nakikilala. Kasi kung hindi kami pumunta, kaming 4, isang Sri Lankan, 3 Pilipina, yung Indonesia na katulong ng kapatid ni nanay ko ay mahihirapan siya magligpit ng mga pinagkainan, mag-imis ng mga plato, mga baso, mga pinaglutuan. Kung iisa lang siya. Kaya isinama talaga kami kahit paano. Paghihiwa ng karne. At worth it naman kasi nagbigay naman kahit papaano ng hadiah yung nanay nung yang may pa-party. Yung hipag ng nanay ko. Nagbigay siya ng tig 10 real sa amin. So okay na din, 150 na din yun sa peso mga kabayan ha. Huwag nang choosy, at least may hadiah. Kung walang hadiah, okay lang din. At least, libre kain. Ay, buhay. Ganyan po talaga mga kabayan ang buhay dito. Mga kababayan nating nasa Pilipinas, ganyan po talaga ang buhay dito sa Middle East as OFW. Thank you for watching.